September 3 na, marhay na aga sa Wigang Bicol sa atin pong mga kapatid. Patuloy pa rin po ang sama ng panahon sa ilang lugar sa bansa. Kaya hanggat maaari po, lalo na sa mga kapatid natin na inuulan pa rin hanggang ngayon, manatili muna tayo sa inyong mga bahay. Iwasan pa rin po ang paglusong sa baha. Maging alerto rin sa mga anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan at iba pang mga otoridad sakaling kinakailangan ng lumikas. Tama, Maui. At dahil una pa rin talaga sa lahat, dapat ang ating kaligtasan. Kaya naman, maghanda na rin ng mga go bags at iba pang gamit na pang-emergency. That's right, Justin. At syempre, maging updated pa rin sa mga balita para na rin alam natin ang sitwasyon sa ating lugar. Tumutok lang sa TV5 at News 5 everywhere sa iba pang update. Nalubog sa baha ang ilang lugar sa bansa sa gitna ng pananalasa ng bagyong Enteng kahapon. Sa barangay De La Paz sa Antipolo, Rizal, inanod ng rumaragasang baha ang sasakyan. Kasama ring inanod ang ilang basura. Ang isang tulay naman sa barangay Padilla, hindi na madaanan dahil sa pag-apaw ng isang ilog. Binahari ng ilang bahagi ng Bicol Region, gaya na lang sa Bombon, Camarines Sur, halos hindi na makadaan ang mga motorsiklo sa taas at lakas ng ragasa ng tubig. Sa Baseco Compound naman sa Maynila, nawasak ng malalakas na alon ang ilang bahay sa tabing dagat. Ang ilan sa mga bahay, poste na lang ang natira. Sa kabila niyan, hindi pa rin lumikas ang ilan sa mga residente sa takot na mawalan ng mga gamit. Patuloy naman pong magpapaulan ang bagyong Enteng sa ilang bahagi ng Luzon ngayong Martes. Huling namataan po ang bagyo sa coastal waters ng Paway, Ilocos Norte. May dala itong lakas ng hangin na aabot ng 75 kilometers per hour at bugso na aabot ng 125 kilometers per hour. Kumikilos pa rin po ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Bukod sa bagyong Enteng, magdadala rin po ng pag-ulan ang hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Nagbabala naman ng pag-asa na posible ang malakas sa pag-ulan sa Metro Manila, Zambales at Bataan. Kasunod pa rin po ng sama ng panahong dala ng bagyong Enteng, wala pa rin pong pasok sa ilang lugar sa bansa, partikular sa Metro Manila at Calabarzon, pati sa trabaho sa gobyerno, wala na ring pasok alinsunod sa deklarasyon ng Malacanang. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng anta sa Abra, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Wala na rin klase sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Aurora, Bataan at mga bayan ng Apari, Lalo at Santa Praxedes sa Cagayan. All levels din, suspendido ang klase sa ilan pang probinsya tulad ng Bulacan at Tarlac, sa San Marcelino at Botolan sa Zambales, Olongapo City at Naga City. Preschool to senior high lang naman ang kanselado ang klase sa Baguio City, Pamplona, Peñablanca at Tugigaraw sa Cagayan at sa iba, Zambales. Abisa naman po sa mga motorista, suspendido rin ang number coding scheme ngayong araw ng Martes. Doble ingat pa rin tayo mga kapatid at siguraduhin na may mga pagkain sa inyong bahay para maiwasan ang paglabas ngayong maulan na panahon. Sakto! Usapang pagkain, Jessie, ang pinaka-paborito ko talaga sa pagkain ng kapatid. May inihandang sorpresa ang ating kapatid na bisita ngayong araw na ito. At na-excite naman ako dyan, Mama Des. Alam niyo po, kung usapang masarap na pagkain, aba, itabi ninyo! Dahil sagot tayo ng mga kapatid nating Bicolano dyan. Agree ako dyan, Maui. At kasabay ng paagahan natin dito sa studio, nagdiriwang sila ng taunang Bicol Food Festival na nagsisilbing tourism campaign ng buong lalawigan upang ibida ang mga pagkaing tatak Bicolano. Yay! Alam na, demanghang, di ba? At alam niyo ba, oo nga, hindi mo na kailangan pang pumuntang Bicol para masubukan ito dahil ang inyong favorite and iconic Bicol cuisine matatagpuan dito sa Metro Manila. Yay! Ito na, ibida na natin, tawagin na natin ang owner ng Silver Spoon na si Chef Decibel Montefrio at ang kanilang restaurant manager na si Faye Sarina Pajariliaga. Good morning! Decibel and Faye, good morning! Good morning! Welcome! Good morning! Good morning! Hi, good morning, Chef Wow. Decibel. Oy, ang
sarap. Mahirap magpigil this morning. Oo. Ano ba itong mga hinanda nyo sa amin, Decibel and Faye? Meron po kaming mga Bicol dishes dito. Actually, that's last year campaign na nag-stay sa menu namin kasi tinangkilik talaga ng mga customers natin. Like what? Ano yun? Like laing, The laing and, po. and then we have the classic pork Bicol Express, and we also have a fusion of pasta and Bicol Express. Asan yung Bicol Express? Ito. Yes. Bicol Express pasta. Bicol Express pasta. First yes. Kaya naman may mga sili, oh. Ayan, oh. Gusto ko lang kumaway sa lahat ng mga Bicolanong mga kapatid nating nanonood. Taga saan ba kayo? I am from QC, pero siya yung taga Bicol. Half Bicolana po. Yes, Ay, sir, ako from mother rin. side. Part Bicolana ako from Ligao, Tinago, Albay. Kamalig Albay, sa mga ansang dyan. Ay, doon na sa inyo din pala, ma'am. Tignan mo, mga, ano ang pagkamaganda? Magayon. 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 At At yung lang ba natin si Justin tsaka si Jester, Urago. Hindi na alam. Hindi lang ba natin ito? Dapat subukan na natin. Alam mo, hindi talaga tayo nag-breakfast para dito. So meron tayo, ito Bicol Express, and ito ba yung laing natin? This is the laing. Laing. Ako ito. Oh, pero parang may fusion kayo, no, Decibel and Faye. Nakikita ko na parang yung mga ibang putahe ninyo is parang yung mga nakikita din natin sa ibang mga sa ibang cuisine. Sige, tell us what else you brought para sa atin. We have po yung mga bestsellers po natin. The buffalo wings po, one of the spices dishes na we have po dito. So, medyo connected siya with the Bicol kasi diba Bicol is very spicy, di ba? Yun yung may hint of Bicol kasi maanghang. Kasi Justin, kayanin mo ngayong umaga. Nako po. Ito, ano to? The buffalo wings. Buffalo wings Buffalo na spicy. wings. Ito na, parang Yan, nainugigin tikman yung na natin yung buffalo. pasta. Pasta right. dish na yan. This one po is new lang po siya last year. That's a creamy spinach ravioli. We made it from scratch po. Yes, everything's from scratch. Ano ba yung mga pag sinabi mong Bicol cuisine, Bicolano cuisine, ano yung mga tatak? Bukod sa gata, di ba? Kadalasan gata, sili, kakao? Yes, kakao, yes. Tablea, ganyan. At nilalagay ninyo sa ano ninyo? Ang sarap! Ito, seafood. Hindi, habang Wow. kumakain ng mga kapatid natin, At saan malasa. nanggagaling yung inspiration ninyo kapag, halimbawa, syempre laing, Bicol Express, maraming kapatid natin familiar na dyan eh. Pero paano nyo binibigyan ng twist? Saan nanggagaling yung ideya na gawin natin innovative? Yes, basically, in-incorporate natin yung mga ano bang gusto ng mga customers or kaya ano bang hahanapin na bago. Yun. So, for example, yung Bicol Express pasta namin, what if ilagay kaya natin siya sa pasta para hindi na mag-rise? Tama. Yan. Okay. Ma'am, let's talk about your price points. Magkano po yung mga ganito? Lalo na yung laing, yun ang gusto ko malaman. Ang range po namin sa 200 to 400 yan. Average po. Average is Okay Good for how many ah? At for sharing naman Oo, po. di ba? Marami na. Laing mo, pinangarap ako yun. Iba talaga pag luto Sa laing. Alam mo, Live. laing pa rin ako eh. I'm not lying, it's so yummy. Oh my God. Talaga. Yung laing manamis-namis Yes. na, alam mo kasi pag ang laing malalaman mo pag hindi maayos ang pagkaluto pag makate. Yes. Diba? Ito masarap na masarap. Sobrang Thank you po. Saan namin kayo pwedeng mapuntahan para maka-experience pa ng mga ganito kasarap na pagkain? Well, the store is located sa We're located sa Scout Gandia, Quezon City. Malapit po sa Tomas Morato. So you can visit us there. What's the name? What's the name? Scout Gandia. Scout Gandia. Yes, Scout Gandia. Malasa talaga. Wala siya actually. Talaga hindi na kailangan pumuntang Bicol dahil napaka-authentic Thank you. na siya. Oh my gosh, alam mo kahit malamig siya, masarap siya. Sarap. Ang brilliant no idea na hindi mo na kailangan ng kanin kasi ito na yung carbs mo. Yung Yes. Sarap. Galing. Gosh. Right. Thank you very much again, Chef Decibel and Faye! At ito na mga kapatid, marami pa kaming hinanda para sa agahan ninyo ngayong Tuesday. Isa na dyan, ako, specifically para sa mga kapatid nating motorista. Kung ang hanap ay motor shop na bawal hassle sa pamimili, subukan itong nadiskubre naming online shop, ang Scooterista. Ibibida pa natin sa Kitang-Kita. So, Damyang, lalo na sa usaping pananampalataya, may ilang tips kami para sa mga maagang pagtuturo ng lessons of faith sa ating mga anak. Abangan yan sa ating pangnanay segment na Working Mom. At eto naman, taliwas sa mga naiisip ng marami, pwedeng alagaan din ng kids.
ang mga chill na alagang ball pythons. Yan naman ang ating ibibidang animal friends sa Beth na Beth. At dahil Tuesday na naman, you know what it is, mga kapatid. May i-discover na naman tayong gadget at eto, sigurado magugustuhan ng mga nanay natin sa kusina. Kung ano yan, abangan natin sa unboxing. Abangan ko yan. Bago naman ang kanyang pagrampa sa Japan, dito muna magpapamalas ng ganda ang ating pambato sa Miss International. Binibining Pilipinas International 2023, Angelica Lopez, makakasama natin live. At bumatikabong pabilisan na naman tayo. Ang kailangan, more power para maitayo ang tore ng mga baso. Tower power tayo mamaya sa ating palarong pampasaya. At eto naman para sa ating mga minamahal na kapatid na Team Bahay. Join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sino ang bet nyo today? Team Jazz! Team Jazz! Kaway naman, Team Jazz! Kaway, yan. Team Jazz! Okay? Team Maui, pwede mag-may, ano? Ito, Team Maui may parampa. Parampa na, Pwede rin si Team Maui! Yan! Team Maui. Alam niyo na, ako kasi yung manalo ng load. Oo, Dito kayo. I-comment na ang inyong bet with your location Hindi na lang ako magtatok. Facebook Live, okay? At mamaya pipili kami ng isang maswerte kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro. Team Jess o Team Maui. Siyempre, winner yan ng Instant Spark 100 pesos worth of load. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nanonood pa rin ho kayo ng Good Morning Kapatid. Para ho sa mga kapatid nating rider dyan, importante ang mga pyesa at accessories para sa mga motorsiklo natin. Gaya na lamang itong nakilala kong rider na isang negosyo pa nga ang binuo dahil sa kanyang hilig sa motor. Ilan sa kanyang mga produkto, patok na patok ngayong tag-ulan. Yan, ibibida nating negosyo ng Scooteristas, online shop at live nating makakasama ang owners na sina Herbert at Geraldine Galsim. Herbert and Geraldine, good morning! Good morning sa inyo, ma'am. Good morning. Herbert, Geraldine. Morning. Okay, Morning po. kwentuhan nyo naman kami. Nauuso kasi motor ngayon, di ba? Yes, Sobrang yes. dami. In fact, parang mayat maya may nabibenta at may nabibentang motor, no? Pero ano yung kakaiba sa shop ninyo, sa Scooteristas Online? Okay, so sa amin, sa SOS, so nag-offer kami ng iba't ibang klaseng rider essentials na ginagamit ng ating mga riders sa araw-araw. So katulad ngayon, maulan ng panahon kasi Yes. rainy season na. Meron tayong mga iba-ibang rain gears Ayan. na ino-offer. Okay, Geraldine, nabanggit na ni Herbert, rain gears. Ano ba yung essential kapag maulan ng panahon at ikaw ay nagmomotor? Bukod sa kapote, sir, kailangan ng helmet, Ayan. top box, saka lagay ng gamit. Pakita nga natin, okay, ano yung mga mabenta natin dito? Okay, so unahin natin yung helmet, for example. Ayan, Ano helmet, bang sir. standard dapat sa helmet? Pwedeng full face po at saka half face. Apo. Itong dala namin, sir, is the half-face Half helmet. face Okay. at saka isang full face. Bukod dun, sir, paglalagyan ng gamit. Right. Para Top box. yung Top mga box, oo. gamit na hindi mababasa. Right. Ayan. Pero may tanong ako kapag helmet, halimbawa kasi pag maulan ng panahon tapos nagmumotor ka, yung buhos ng ulan, ako kasi hindi ako nagmumotor eh. Paano nyo i-handle yun? Yung, Ano sir, yung mga helmet Meron natin naman is po siyang mga takip. yung iba dyan is meron ng available na pin lock. Pin lock. Oo, Okay. para hindi mag-fog yung ating Good. lens. Oo.
when riding. Right. Eh kung halimbawa, yung sobrang dami na ng buhos, yung dami ng patak ng ulan sa pinaka-salamin ng helmet. May dapat mga gawin? nabibili, sir, na repellent. Ayun, okay. So bukod sa top box, Top tama? box. Oh, and then helmet. Ano pa yung Helmet. iba nating essentials kapag tag-ulan? Okay, so meron tayo rito. So, ito yung ating rain shoe cover. So, pwede ito kahit hindi nagmamotor. Yan. So, sa mga sumasakay sa mga motorcycle taxis. Yan. So, pwede ito. Magkano to, yung mga rain shoe cover? 280. Oh, perfect to. Oh. 280. Lalo na kapag nga tag-ulan, kailangan nyo rin talagang proteksyon. Okay, other than that, of course, meron pa tayong mga pailaw. Halimbawa, kailangan niya, lalo kung Yes. mamamaneho Opo. ko sa gabi. Kagaya na ito, sir, itong mga busina, mga ilaw, bukod Go, doon. pakita natin. Oo. So, ito. For example, so ito po, mini driving light. So, Ayan. sa mga nagmamotor, alam na alam po ito. So, for added visibility during night, so, ano siya, advisable na i-install. Oo. Alam, may mga kapatid pa tayo dito, mga interesado. Ito yung isa, walang motor to, pero parang feeling ko anytime soon magkakaroon. Si Justin sa si Zap. Speaking of visibility, no, feeling ko kasi itong mga kapote na to, very, very visible dahil sa mga reflectors. Yeah. Oo, right. At andito rin si Zach. Yan, diba? Zach. Hi, Zach. Siya ang kapote master natin. Oo. Bukod kasi, sir, sa up and down na kapote, meron din pong Poncho. Batman na tinatawag, poncho, yung yeah. So, isang these are sodlang. all rubberized po, no? Right. And Okay, 100% waterproof. So, pag suot nyo po yan, hindi talaga kayo mababasa. So magkano free naman size. yan, Herbert? Ito po, the gray variant is 300 pesos. 300 pesos. Sige, susukatin na niya ni Zach. Sige, Zach. Yan. Pwede na yun, 300 pesos. So yung for the poncho, magkano naman? 200 pesos. 200, mas mura ng So, konti. this is one piece. Anong mas bentahing gamitan? Yung poncho or yung kapote? Actually, pagka rider, sir, ito po They prefer, kadalasan. oo. Kasi ito po, nagagamit po siya sa back ride. Yan. oo. Sa ito, Sa hinahangin mga kasi, no? Mas swingan. mami, ganun. Mga Sige nga. Yan, go Q. Okay, Sukatin okay, mo na okay. yan. Oo. Okay, so Herbert, Geraldine, kwentuhan nyo kami. Paano ba nagsimula yung negosyo ninyo? Bakit ito yung naisipan ninyo? Kayo ba ay mga rider talaga? Yes. Rider po. So, bali, way back 2012, nag-start ako kami mag-asawa, mag-rides sa malalayo, sa iba-ibang province. So, that time, yung gamit naming motor, stock configuration. Right. Wala pang mga Mabubot. LED. Oo, Yes. yan. So, minsan, nag-travel kami gabi, sobrang dilim. Mm-mm. So, sabi sa ni Geraldine, ba't hindi ka kaya magkabit ng LED light, LED light, sa iyong motor para hindi ka mahirapan mag-drive during gabi? And then, sige, nung umuwi kami, nagpakabit ako. And then, actually, siya yung naka-isip na, ba't di natin ibenta? I-try na ibenta. So, paano ginawa nyo? Pinost ninyo? Okay. Sabi ko, i-try nating i-post sa FB. Social Kung media. merong Interesado? kung interesado. Oo. Hindi namin nakalain na maraming Doon na naging mag-i-start inquiry. yun. Mag-start. So, ibig sabihin, ang pinuhunan ninyo, kailangan pang isang LED light lang? Ganun lang? Yes. Opo. Tapos pinost lang ninyo online. Tapos pag may umorder, sa kayo bibili ulit. Opo, Opo. ganun. Sa kayo magre-resupply at Opo. magre-restock. Tapos hanggang sa napaikot na yung negosyo. Nag-start kami, sir, sa mga online meetups. Like, say ako, Oo. I'm also working Right. sa The Medical City as nursing attendant. So, yung mga customers ko, pagka after my duty, doon kami nakikita. Ayun. Okay. So talagang ang puhunan dito, diskarte lang. Yes. Oo, hindi kailangan malaki kahit pa sabihin shop. Magsimula ka lang sa kahit isang produkto. Opo. Di ba? Tsatsagain lang. Tsatsagain Yun. lang. Okay, o tingnan natin ano, Q. Magkano Init? to? Magkano tong poncho na to? 200. 200 pesos. 200 pesos lang. And to be fair, parang quality talaga yung Pwede material na. niya. Oo, okay to. Sakto to pag mag-aangkas ka, mga Yes, ganyan. actually, pag mag-aangkas ka, yan. Mismo. Oo, okay. Sa mga kapatid natin, I'm sure marami sa kanila interesado. Baka may nagmumotor ngayon eh. Opo. Baka gusto nilang bumili ng parts sa inyo, paano ba nila kayo mahanap? Okay. So, meron kami mga social media sa Facebook, Scooteristas Online Shop Electricals, Scooteristas Online Shop, and then sa YouTube and TikTok. Ayan. Thank you very much again, Herbert and Geraldine ng Scooteristas Online Shop at Zach. Thank you very much. Ito, Justin, punta naman tayo kina Mami Chiki. Salamat, Jess. Usapang bawal na pag-ibig po tayo.
pwede bang kasuhan ang naging tulay sa bawal na relasyon? Yan ang sasagutin ni Attorney Buko sa Legal Bato. Attorney, pwede bang madimada ang naging tulay o kasabwat sa bawal na relasyon? May pananagutan po ang mga kasabwat sa paglabag sa batas. Ayon sa Article 8 ng Revised Penal Code, ang sabwatan o yung conspiracy ay ang pagkakasundo ng dalawa o higit pa upang gawin ang isang krimen. Kapag may sabwatan o conspiracy, pare-pareho ang kanilang pananagutan dahil ang panuntunan sa batas ay the act of one is the act of all. Halimbawa, kung minor de edad ang bata, mga 12 years old, na may bawal na relasyon sa kanyang teacher na mahigit 30 anyos na, yung naging tulay o naging kasabwat upang magkaroon ng sexual act at naging biktima ang minor de edad ay pareho ang pananagutan sa mismong nakarelasyon ng bata. Kung naging tulay lamang pero hindi naman kasabwat, ang tawag dito ay accomplice o accessory. Ayon naman sa Articles 18 at 19 ng Revised Penal Code, may pananagutan din ang mga tumulong o naging daan upang maisagawa ang krimen. Ang kanilang pananagutan ay depende sa kanilang partisipasyon. Kaya atin pong tandaan, hindi po tayo pwedeng makipagsabwatan o makipagtulungan sa paggawa ng anumang labag sa batas o pagtatakip o pagtatago nito. May pananagutan po ang kasabwat sa anumang krimen. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Kung minsan nga gagawin kang accessory, hindi mo pa alam. Yun, diba yun ang isip ko, Mama. Oo. Paano kung hindi ka aware, Yan. diba? Oo nga. Oo. At saka kanina, katulad ng example niya, parang yung meron na teacher, tapos estudyante niya, tapos paano nga kung you were just trying to be kind, you were extending something like, okay, sige, kunwari, kailangan nilang magkita or something. Paano yun, di ba? Kaya nga, so siguro, ngayong alam na natin na meron ka pala talagang may Sabi, medyo trust your gut din. Kung medyo feeling mo hindi ka komportable, pwede naman meron kang poder na sabing, na lang. Or huwag ka na mag-recommend. Kadalasan talaga yung rekomendasyon, doon ka pa napapasama eh. Diba yung, pinakilala ko si ganito, diba ikaw ang naging tulay nun. So, galing din ni Attorney Buko talaga eh. Alam na alam niya yung mga iniisip din. Yes. Alright, thank you Attorney Buko. Ito naman po sa ating Loading Sikat. Makakasama natin ang pambato ng Pilipinas sa Miss International. Ang kanyang pagrampa at preparasyon. Aalamin natin mamaya. Abangan live. At sa unboxing, mystery item ni Justin na gamit panluto, bubuksan na mamaya. At sa Bet na Pet, may ibabahagi kaming tips para sa mga nagbabalak mag-alaga ng ball python sa aming pagbabalik. Daming S! Very ball python ka doon, Mama. Kaya wag po kayong aalis. Magbabalik pa ay inyong Faye Morning Kasalo. Good morning, kapatid! At nagbabalik ang Good Morning Kapatid! Dumarami na rin ang nag-aalaga ng ball python. Ligtas kasi silang alagaan at low maintenance pa sila. Yan ang ibibida natin sa Bet na Pet! Makamandag at sinasabing malas. Pero huwag pangunahan ng takot kapag usapang ahas. Para sa reptile farm owner na si Benedict, kabaligtaran na mga yan ang mga alaga niya. Okay mga Credipeeps at mga kapatid natin, nandito tayo ngayon sa Credible Pythons Reptile Farm Facility at syempre kailangan nating tignan at ipapakita ko sa inyo ang ating mga ball pythons. Tara, pasok tayo. Actually, nag-start ako mag-alaga ng ball python 2004, mga ganon.
first year college mo noon. Tinry ko mag-alaga ng mga usual pets natin like dogs, cats. Kaya lang, natitrigger yung aking asthma. Mabait ang ball pythons at wala ring kamandag ang kagat nila. Or very docile sila. So, they make great beginner pets, especially yung mga gusto palang magsimula sa reptiles. Pwede mo siyang hawak-hawakan. Kung makagat ka man, hindi naman ito nagkakos ng any other allergic reaction so far. Pero bakit nga pa sila tinawag na ball python? Endemic sila sa Africa. So, medyo pagka-threatened sila, they tend to ball up. In a way, medyo defense mechanism din nila yun, yung pagboball. Kaya sila tinawag na ball python. At, syempre, maliit ang sizes nila. Normally, nag-range siya sa 3 to 5 feet. Fun fact mga kapatid, pagmamayari ni Benedict ang bitbit ni Janela Salvador sa isang media conference noon para sa Darna. Sa ngayon, halos 400 na ang alagang ball pythons ni Benedict. Ball pythons kilala rin bilang picky eaters. So when you tend to overfeed them, ikakain ng 6 months, 7 months, ganyan. So as long as may tubig kang provided, hindi naman sila mamamatay. Prone sa respiratory disease ang mga ball python, lalo na raw ngayong tag-ulan. Nagkakasipon, ma'am, tapos isa pa sa mga pwede nilang sakit, ma'am, is yung pag nakakain sila, yung sinasabi ko kanina, mga maruruming rodents or may parasites, magkakaroon din sila ng mga tinatawag nating diarrhea. Very hazardous sa kanila yon. May payo naman si Benedict sa mga nagpaplanong mag-alaga ng mga ball pythons. Meron ka bang ready ng mga stocks ng food? Kasi every week mo itong papakainan eh. Second is yung size ng enclosure mo. You have to consider the room, kung well-ventilated ba siya. Lastly, syempre, like any other pets, kailangan mo silang bigyan ng time. At narito naman ang hatol ni Benedict sa pet-o-meter ng kanyang mga adorable ball pythons. 10. Kasi liit lang na kailangan mo space ito eh. At syempre, nakakulong lang siya doon. Sa time, I would say mga 8. Sa ganito kalaking farm, ma'am, siguro mga 4. 10 to, provided maalis yung stigma or takot nila. Cuteness, ma'am, I would say, personal opinion lang naman, ma'am. 10, kasi ito yung alaga ko, ma'am. Isa pa sa mga pangarap ni Benedict na maalis na raw ang stigma na basta ahas, delikado at malas. Napatunayan niya na ang mga ball pythons ay kayang-kayang alagaan, maging sa bahay. Actually, dami na rin nag-aalaga ng mga ball python. Nauuso, no? Oo. Kaso ang naisip ko talaga yung scenario dyan, what if makalabas sila, tapos magulat ka kung saan Naku, huwag kang magugulat. Yung mga kapatid natin na meron mga binaha lately, may mga balita na may ahas. At syempre, hindi naman kumpleto ang experience. Ay, Jester! Talaga! Ay, may ako sabi ko, totoo! Na-excite silang lahat. Yan Ito! yun. Syempre, kasabot yung floor director natin. Talaga? Tuwang-tuwa ka. Kaya huwag kayo magtataka. Dimples. Totoo ba? Alam mo ba, si Ate Vico, yung aming home angel sa bahay, pwede ka mag-alaga ng kahit 50 na aso, pusa. Pero pag ahas ang dinala ni Papa B, patay. Mabilis pa sa alas 4, wala na dito. Kasi natatakot siya. Pero, well, yung mga anak ko nakahawak na. Ano, may mga bata naman na mahilig din. Kinakondisyon din yan eh, di ba? Ang mga bata natututong matakot pag nakikita niya, natatakot yung ibang tao sa... Parang tinamaan ako. Before nung nagdadala tayo ka rin naman natakot. Pag nagdadala tayo ng ball python, mas napapraningan ko kapag ang galaw ng ulo nila. Kasi kung saan-saan pumupunta. Mahilig silang sumiksik din Mahilig kasi. kasing sumiksik. Yun yung nakakapraning minsan. Eh kasi yung ball python, di kaya ng poker face kagaya mo. Gusto mo na naman yung parang ball python, damay-damay. Steady lang, stoic ka lang. Stoic ka lang, ball python. Stoic. Di ba sabi ng Gen Z, nonchalant. Nonchalant. Pag nakahanap kayo ng ganyang python, pwede. Pwede ka. Hindi dapat OA. Hindi kailangan tumakbo ng mabilis. Ay, mabilis daw. Ito na lang, mabilis, bilis at precision. Ang magiging labanan ng Team Jess at Team Maui. Abangan yan sa Palarong Pampasaya. At sa ating loading sikat ang kanyang pagrampa sa pag-abot ng corona. Alamin natin maya-maya lang kasama ang ating pambato, Angelica Lopez, live. At sa unboxing, may didiscover tayong gamit sa kusina na magugustuhan ng mga nanay. Ano kaya yan? Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo ang
Good morning, kapatid! At nagbabalik ang Good Morning, kapatid! Happy Tuesday, mga kapatid! Dahil Martes, matik na yan. Guessing bonding time ulit tayo. Ano ang mystery item na nasa loob ng mahiwagang kahon na ito? Ang clue, gamit siya sa kusina. Ano yung guess nyo? Chopping board. Stove? Chopping board. Oy, pwede rin ha. Pwede rin. Stove, Mama Chiki. Yung pang knife sharpener. Ha? What? Diba yung gano'n? Usually, bato-bato lang yun sa akin. Usually, sa dulo lang yun. Jess. Ano siguro, yung organizer sa cabinet. Yung kitchen rack, diba? Ganyan, oo. Tama si Jess. Joke lang. Mystery item reveal na po, mga kapatid. Oras na para alamin ang laman ng mahiwagang kahon dito sa Unboxing. Naiiyak ka rin ba tuwing naghihiwa ng sibuyas? No more tears, mga kapatid. May solusyon tayo dyan. Ito ang Morphy Richards Cordless Food Processor. Pwede itong grinder, chopper, at masher. Ang portable at multifunctional food processor na ito ay merong 3 replaceable bowl para sa baby food, meat, at vegetable. Anti-skid ring, double leaf blade o cutter, at ang maganda pa rito, rechargeable. Subukan na natin itong portable food processor. Siyempre, meron din tayong sibuyas dito. Gagamitin ko muna ang condiment bowl o yung para sa gulay at prutas. So, lagyan na natin yung blade lang dito. Ilagay na natin ang sibuyas. Pwede mo din i-start at stop at any time. Tignan mo. Start, stop. Start, stop. Within 10 seconds or more, meron ka ng diced onions at meron itong 3 bars battery display. Tandaan, mga kapatid, dapat sibuyas lang ang pwedeng magpaiyak sa'yo. Dapat sibuyas lang, ha? Dapat sibuyas lang. Pero ito, mga kapatid, hawak ko na ang cordless food processor. Wala palang tumama sa amin, ano? Napaka-unique niyang product niya. Wala nakahula sa amin yan. True. At wala kaming ka-idea. Wow! Joke lang. mo to. Joke lang! Joke lang! Tingin ko nga. Ito. Kasi ang ganda ng build quality niya, no? Morphy Richards, apaka-social ng Pangalan mga. ba? Even the look actually. At saka maganda siya kasi compact siya, maliit sa Diyos, no? Parang bagay ito sa sa condo mo, panlalaki, Mismo. di ba? Saka makapal yung pinaka-glass, ha? Oo. At may 3 glass up pagpipilian. Ito, this one is for may selection. Depende Pero patry nga, Just, pwede makita how it works. Sige, gagamitin So, ito natin yung parts, 3 parts, di ba? O yan, ay 4 pala. Ayan, okay. So dito, this is the bowl for yung mga mga veggies, di ba? Veggies, okay. So maglagay tayo ng, ito may garlic tayo. Dito, Garlic. 1, 2, sige. Para hindi ka na Ay, maghiwa halo or mo mag-chop. Ito na. Halo mo na talaga. Anong gagawin natin dyan? Bakit cucumber at garlic? Gagawa siya ng Para makita natin yung Okay, Baro. Dagdagan mo ba? Para mas... Okay, dito muna. Ganyan. Dagdagan mo yan. Tapos, Dagdagan mo ba? more cucumber. It's okay. Gagawa ka na ng soup. Okay. Okay na to. Okay. Ay, ito hindi kasali to. Ha? Ay, shit. Oo nga pala. Okay, go. Ayan, ganyan. Okay, game. Ready? Natin. Okay, kailangan may konting So, it clip. has to be tightly, Yan. Sealed. Okay, ready? Wait, i-bring up lang natin, wala siyang cord.
Okay. Yes, cordless siya. Cordless siya. Battery operated siya. Napakaganda. Type C Okay. siya. Sige ha, pindot mo nga, Maui. Wow. Long press. Yeah! Hindi masyadong maingay. Ang quiet lang siya, guys. Uy, nag-chop agad. Wala pang 3 seconds. So, chop Ready? yan. Oh, what? Wow! Perfect. Not bad, no? Tapos Not bad. tinatanggal mo lang yung blade, pwede mo nang kainan yung bowl. Uy, Pwede, na-impress pwede. ako, Mami Chicks. Wala pang 3 seconds. Actually, perfect yan sa mga mahilig mag-isa. Yung pag magluluto, ipasok mo na dyan yung sibuyas at bawang. Perfect, no? Wait, Joss, meron ba siyang limit sa kung sa anong gulay lang ang pwede dyan? Or prutas? Kumbaga, pag masyado bang matigas, medyo may limitations? Limitations, siguro wag lang sa mga coffee beans. Yung sobrang matigas. Oo. Ito bakit isda nakalagay? Kasi pwede rin naman. Pwede yung meat. Oh, pwede rin. Parang sa chopping board, para hindi maghalo-halo yung amoy siguro, di ba? Yes. Exclusive para sa karne. Ano naman to? Pang-baby. Matching Yes, series. yes. Ilang mode siya? Actually, one speed lang siya. One speed lang siya. Pero nakuha Tagal lang ng Pero Siguro ito ano yung din? battery indicator para makita mo kung ilang charge pa. So right now, may 3 charges siya. Kailangan mo lang siguro ng diskarte dyan. If you feel like yung i-blender mo or yung i-chop mo, medyo tough yung material, kailangan mo lang i-slice muna into smaller bits. Oo. Yes, yes. Pero alam mo, share ko lang ha, kasi sa family namin, meron yung tinatawag na may carpal tunnel syndrome. Meaning, hindi na sila kayang magganon masyado, mag-put ng weight sa kanilang wrist. So, perfect to sa mga taong hirap ng maghiwa. Yes. No? Lalo yung mga ganun nanay na may chop-chop. baby. Na nagpo-puree ng sarili nilang Yes, food, oo. baby food. Pwede kay ano to, Reese. Aba? May iba pa bang colors, Justin? Kasi maganda yung navy blue, pero yung mga naghahanap na, uy, Ito na yun. Ito na yung Yan mga na one yun. color. Pero in fairness mga 4-5 pieces. Yes, Right. marami Oo. lang pala siya. So, hindi lang konti-konti. Mabilis siya talaga. Pampabilis ng buhay Yes. sa pagluluto. Just magkano tong ganito? Okay, ito na. Hatol reveal na tayo mga kapatid sa presyong 1,899 ang hatol ko sa cordless food processor na ito ay 4.5 stars. 1,899. Kung sa mga 1,000 yan, Matic, 5 stars na yan, no? Pero 1,899, tsaka siguro pag mas malaki siya ng konti, at pag may iba't ibang speeds din, ngayon, isang speed lang no? But may iba't ibang speeds na yan, for sure 5 na yan. Pero for sure, 1,899, ang ganda din yan tignan, di ba? Okay yung build quality niya. Hindi siya maingay. Perfect siya for out-of-town trips nyo. Condo living din. Perfect, diba? Kasi space saver siya. For 1,899, 4.5 stars, okay siya. Perfect. Okay. At kung kayo ay nakagamit na rin nitong cordless food processor, i-share niyo naman ang inyong experience sa aming Facebook page, Good Morning Kapatid. Okay? Hanggang sa susunod na mystery item dito sa Unboxing. Nice! Yay! I love Cute. unboxing. Ay, ang ganda. Bibili tayo niyan. Pero eto, magawin naman po tayo sa ating working mom. Likas sa mga bata ang pagiging curious at matanong. Isa nga sa mga mahalagang ituro natin sa kanila sa ganitong panahon ay ang faith po or pananampalataya. Panoorin natin ito. Anumang rehiyon, isa sa mga tinuturo natin sa mga bata ang faith o pananampalataya. Ganyan pinalaki ng working mom na si Mimi ang kanyang nag-iisang anak na si Gab. When she was younger ba, how did you introduce to her first? Was it first faith or was it first religion? I just taught her what I knew about faith, which is basically having a relationship with God. More of really parang building on the rock, which is talking to God, ganyan, reading His Word, simplifying syempre yung Bible stories. What was the very first type of prayer that you had taught her? May time before na may lagnat siya, and I would pray for her, and then she would also pray for herself. So vice versa, pag ako yung may sakit, she also knew how to pray for me. That's right. And then of course, pray before eating, yung mga pinaka-basic, praying for the family. Paano sinusustain
yon hanggang sa naging grade school siya, hanggang ngayon naging teenager siya. I really just let her go through life. I just remind her, oh, you know na what's right, what's wrong, ganon. And then, kasi ayoko yung matakot siya mag-share sa akin eh. Kaya I let her be. I think it's so nice when you point out that sharing faith to your children doesn't have to be pushy and forcing. And faith is one of those things that you give as a gift and not as an obligation. Let's talk about Little Warriors Preschool. What are the things that you teach immediately to the kids when it comes to faith? Our curriculum includes yung really just reading a Bible story. Yung mga basic lang na you follow God, you trust in God, you trust in His provision, you be kind, be generous. So, being kind to others, being caring for the environment. What is the advice to the parents in order for them to share the same love for faith? Kasi feeling ko dapat ang faith ay ini-embrace at minamahal. Try not to be too pushy. Powerful din yung prayer behind the scenes. Trust God. He will take care of your children just as He takes care of us. Yun lang, if there's something na you can't handle, lift it up to Him. One last prayer for Gab. Na she discovers yung purpose ni God for her. That she walks into that calling. Beautiful. Such selfless love, Mama. I feel it. Thank you for being on the show. Diba? Nice yun. Kasi lalo ngayon sa panahon na napakaingay ng mundo, iba talaga yung ma-i-impart mo sa anak mo, yung faith or pananampalataya. It doesn't, kung ano ang sinusunod ng inyong pamilya or preference ng magulang pagdating sa pananampalataya. Always nice to believe. Kasi diba sabi nila, ang faith daw is something you cannot see. Yes. Diba? So kapag nawawala ng pag-asa ang mga tao, it is faith na pinangkakapitan natin. Isa yan sa mga lessons din na naituro ng tatay ko sa akin. Alam mo yung tatay ko, hindi kami mayaman. Pero feeling ko, ang yaman-yaman namin kasi he always prayed for us. And kahit tulog kami, naririnig ko yung tatay ko bago umalis papuntang post office, nagdadasal siya. At dahil kinalakihan ko yun, naipasa ko tuloy yun sa mga anak ko. So sila Alonzo, pagka fini-face the wall, nagdadasal. Natakot nga ako eh. Kasi baka pinagdadasal ako, sabi niya, Lord, alam mo yung mami ko. Pero thank you, Mama, for sharing your story. Kasi ang ganda, diba? Na lalo na teenager yung kanyang anak. So, iba din, yung may guidance, kahit wala ka doon yung presence mo as magulang nakatabing, physical, pag naniniwala sila at takot sila, alam na nilang gagawin. Mga beautiful inside and out. Kaganda eh. Kaganda, talaga. Mama James, maraming salamat at ang sarap sa puso pakinggan yung mga ganong klaseng stories. Thank you so much. At eto naman po sa ating pagbabalik. Bago ang kanyang pagrampa sa international stage, makakakwentuhan muna natin ang pambato ng ating bansa sa Miss International, Angelica Lopez! Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Did you get those lovely eyes? This pretty lady, and that exciting winsome smile. This beanie beanie. Where did you learn to move like graceful palm trees in the breeze? Angelica Dano Lopez, your Miss International 2024 from the Philippines! Talaga, mga kapatid! Philippines bet for Miss International, Angelica Lopez! Good morning! Good morning! Look at those pretty eyes! Literal na pinaganda yung umaga natin ngayong Martes. Thank you so much po. Pero ito, paliwanag natin kasi you won 2023 pero this year ka palang magko-compete for the Miss That's International. right. Yes. So paano nangyari yun?
I think because there's a delay po Ayun. for that. That's why. Yun, okay. Okay, but is that an advantage for you as someone that's gonna compete? Yung mas mahaba yung preparation time? Woo! Actually, somehow it's a little hard for me because I need to maintain the momentum. Yeah. Diba? Kasi it's a long wait. But I know myself very well. You know, when I am having a goal, especially to win a specific pageant, I always make sure to stay focused all the time. So I think it's, of course, an advantage as well because I get to prepare a lot for this competition and I'm just so excited to share it in Japan. Speaking of preparations, what kind of preparations have you been doing? Ooh, there's a lot. So now, I have my Q&A trainings, my pasarela, which is the walking, and also I have Japanese class. I'm really doing my best to practice my Nihongo. Can you give us a basic ano bang Nihongo na alam mo? Ohayou gozaimasu, minasan. Watashi wa Angelica Lopez des from the Philippines. Watashi wa. Okay. Magaling. Angelica, ikaw ang advocacy mo is really empowerment and educating the less fortunate children. Bakit Yes. ito yung napili mo na advocacy? Kasi po, growing up in Palawan, I actually came from a very humble beginning. So I know what it feels like to be growing up in a very simple household and also appreciate the little things in life. And I actually promised myself when I was, I think, 7 or 8 years old, that when I grow up and have the capability to help, I will do so. So when I was at the age of 17, I joined an organization in Palawan po, a youth organization which focuses on the less fortunate kids. And then from then on, I was able to maintain that and to be able to engage in different community projects, ganun po. So now, I'm still continuing that advocacy and hopefully I can bring that into international level. Yes. Pero Angelica, ano ba ang kaibahan ng Miss International? Kasi syempre, familiar tayo, napakaraming competitions globally, no? But what makes Miss International different at ano yung klaseng preparation na kailangan gawin for that specific competition? Ooh, I think it's because Miss International also focuses on the SDG, you know? Miss International, I think this is now the time for a lot of people as well to be aware of this, that Miss International is actually in partnership with the UN SDG. So there we have, here we have 17 Sustainable Development Goals. These goals are actually call to action to help whatever societal, environmental, or economical issues that we're facing now. And that is why advocacy is very important as well for the girls, you know, and to be more proactive to it. It's nice kasi it's an international movement. So common lahat na yung mga objectives. No? My question for you, of course, you are an individual, you're unique, but syempre lahat tayo merong mga role models. Who is yours? My role model is definitely my mother. Oh, wow. Yes. Hi, Mom. Hi, Mommy. Yes, she's in heaven now. Yes, so hi, Mom. They say hi. Yes po. Okay. Yes, and actually po, siya po talaga yung source of inspiration ko po talaga sa lahat. And she's actually a single mother. And she has taught me a lot of important values, learnings in life na until now pag ginagamit ko. Was she around for any of your, I guess, preparation for this, your big moment? Or bata ka pa when... Well, yes, I started my training po kasi when I was 14 years old. So I started pageantry as well when I was 14. Okay. So nakita din po ng mom ko yung dedication ko, determination ko when it comes to the trainings. And now I'm very sure of it. She's very proud. Yes. At I'm sure naman si Angelica ngayon willing na mag-train ng iba. Mismo. Actually, Winning naman to. Ito Mami ko na to. Itong pambato natin dito. Tuturuan niya si Mau kung paano maglakad. May kakaiba ba sa lakad na pang Miss International? Oo, may ganun Meron ba ba? ganun? May ganung specific ba dapat? Wala naman. Well, we can call that a signature. Okay. So, the signature pasarela. But most importantly, dapat
you know yourself very well and just, Kailangan you know yourself. Talagang dapat. Very Sumobra nga. Dapat, you spread that positivity. the Ayun. confidence, ganun. Positivity, ha? Okay, The glow within you. Okay, game, Kuro. Paano yan? Pwede ba kami tatlo? Paano yan? Hindi. Kaya mo yan. Maui, wala tayong time. Maui. Si Mama nakalat today. First, you do establish like this. Establish. Then you pull yourself up. Make sure na very, full talaga yung body mo. Okay. Like that. Hindi ka Chest kasali. out. With a beautiful smile on your face. Okay. Ano tayong mga judgmental dito? Totoo, You inuhusgahan need ko. to internalize, be confident and powerful. Okay, so now, Matatangkad ka. Kasi simbahan lang ng konti. Yan. okay. Ah. And now we start walking. Pero ganyan, ha? Up, up. There you go. And then you start from here, and then you here, and then here. Oha. Up, down. Tingin sa taas, tingin sa baba. You can actually do it. Thank you so much. Ayan. Thank you so much. Ikaw na. Bakit hindi na Maui lang daw. Wow! Ay! Go! Confident. Okay, go! Walk! Where did you get those lovely eyes? This pretty lady. And that exciting smile. Dream ko man din na yan. Medyo kinulag sa positivity. Si Jeff ayaw lang niya aminin. Pero medyo kinulag sa positivity. Pero okay na. Kaya manap ka na naman sa akin. Ay, thank you so much. Thank you, Angelica. Thank you so much. Thank you so much po. Yeah, and I'm sure marami sa mga kapatid nating na nanonood, Mami, nakisabay. Oo. Dapat kahit pag nakatayo lang kayo dyan, di ba? Kahit hawak nyo isandok, paano establish? Ako ano magwawalis? Paano magwawalis? Ganun. Paano magbubunot? Magbubunot. Pag nagbunot ka, medyo matatagalan lang. Pero okay na din. Sasampay, paano mama magsampay? Hindi ganun. Okay na. Talagang nagigigil ako sa'yo. Ang witty talaga nitong kapatid ko. Di ba? Talaga? Ganun. Angelica, pasensya ka na. Welcome to the family. And other things we can expect from you in the coming days. Now, because I'm actually preparing for Miss International. So maybe just need to expect more when it comes to a different side of me for Miss International. Because a lot of people were actually, telling me that I look too strong, my feature's too strong, But let's see. Maybe that can change in Miss International. What sets you apart from the rest? Well, honestly po, naniniwala ko na all of us women competing in Miss International, we all have one goal. That is to win, to inspire, empower, and as well as to promote our advocacies. But at the end of the day, what sets me apart is that I'm a Filipina, and I have the values and the morals of being a Filipino. And I have this, actually I'm very proud to say that I'm a proud Filipino and I embody this pakikipagkapwa, which is very important. And I want to share it as well to the Japanese culture, for them to see how beautiful we are as Filipinos. Angelica, you're so awesome. Please to invite people to Yes! Hello everybody! Again, this is Angelica Lopez, Binibining Pilipinas International 2023 and your future Miss International 2023. And we are going to hold you hostage. Because eto na, isang indoor game na naman po ang pwede niyong ma-enjoy ngayong tagulan. Tara na't alamin natin dito sa... Palarong Pampasaya! Hindi na natin paalis si Angelica, ha? Ayan, mga kapatid, abang-abang. Ito po ang mechanics ng ating game. Palarong Pampasaya. Tower Power. Ang mechanics, magtutuos pa rin ang Team Jess at Team Maui. Sa larong ito, gagawa ang bawat team ng pyramid o tower gamit ang cups. Ang twist,
hindi sila gagamit ng kamay sa paggawa nito, kundi straw. Sisimulan ng unang player ang paglalagay ng unang cup at salitan sila ng ibang members hanggang sa mabuo nila ang pyramid. Ang team na pinakamabilis ang siyang panalo. Dito po ang starting line, behind the starting line. O, alam niyo na yung pagsunod-sunod nyo. Let's go. Okay? Oo. Hindi kailangan Miss International Walk. Miss International Run. Alright, Team Jess, makakabawi ba kayo? Yung araw na to, tignan natin. Jester Dimples and Angelica against Maui, Justin, and Kate. Ready? In 3, 2, 1. Let's go! One cup at a time. Place it where you think it should be. Go! Oh my gosh! One cup at a time. We are making a pyramid. Go! Nice one, Angelica. Oh, Kate, good one. All right, let's see. Nako, yung spacing ang importante dito. Oh, mukhang alam niyo yung ginagawa ninyo. Eto na si Dimple. Eto na si Justin. Eto, mas mahirap ito kasi ipapatong nyo na. Pero ayun, galing naman. Very good yun. Okay, ibabalik. Okay. Okay, so it's a little more challenging. Very nice, Kate. It's a little more challenging. You got this, Maui. Oy, walang kakaba-kaba. Walang kakaba-kaba. Okay, Akala nyo madali. Yun pala, kailangan tama lang yung pressure ng paglagay. Walang pressure dyan! Wow! Ayun, gumagalaw yung cup. Nakaisa na ba? Hop, you are down 1 cup only. No, that's Let's okay. go. Let's go. Naku, dalawa na lang ang kailangan dun sa kabila. Okay. Ayan, let's go. Tira na. Pwedeng, yes, that's right. Pwedeng mag-coach. Nice. Okay, go. Eto na. Malapit na. Take it easy. Steady does it. Yan po ang tinatawag na come from behind win. Grabe! Nakita niyo yun? Reverse sweep. Kanina huli na sila ng 3 cup. Humabol pa. Talagang kailangan clutch. You never know what happens until the end. Maui, ang dami Almost. bumoto. Good job. Let's go, Jess. Alright! Irene Luis, 500 pesos. Angelica, ikaw nang gumawa. Ikaw na. Lalagyan mo sila. How po? Kahit saan. Bahala ka na dyan. Justin, ano yung challenge dun sa game na yun? Ano yung challenge dun sa game na yun? Parang ang hirap ano? I think ang challenge doon yung si Maui yung teammate mo. Yes. Thank you, Angelica. Thank you, Mama Chicks. Ang saya. Saya. Pwedeng gayahin sa mga parties nila, Mama Chicks. Pwedeng gawin sa bahay. Maraming salamat, Angelica and Mama Chicks. Thank you so much. And congrats, Team Jess. And that is it para sa ating Extra Pretty Tuesday. Spread happiness naman po, mga kapatid. Isang makabuluhang umaga ang nahitin namin sa inyong madahanan. At sana nag-enjoy kayo sa aming Pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. At susunod na po ang Frontline sa umaga. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at informasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama ang inyong Fave Morning Kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!